Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. It's me, Jenra Pacquiao. Welcome sa ating munting bahay. So yun guys, for today's video guys ay yung pag-uusapan natin ay tungkol sa mga bote. So yun yung ating i-share ngayon guys kung gaano kahirap maningil sa mga bote at isa ito sa mga nakaka-stress sa atin at nakakainis guys. So yun yung ating topic ngayon guys. So bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel at paki-click na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video na i-upload, and like and comment na rin guys para mabalikan ko kayo. So yun. So today is March 12 guys. So thank you so much sa inyong lahat, sa mga ating mga bagong kaibigan, sa mga nag-follow, sa mga supporters natin, sa mga lahat ng mga kaibigan natin sa YT. Thank you so much sa inyo. At sa ating thank you so much pala sa new friend natin from Canada, and ano ba ta nito, nakalimutan ko yung nakalimutan ko guys. Ano ba yun? Sorry guys, sorry. Next na lang. Next. Nakalimutan ko. So, today guys, yung pag-uusapan natin ay about bote. So, yung bote talaga, yung isa din sa ating nakaka-stress sa tindahan. Alam kong maraming makaka-relate dito guys, sa mga kapwa natin sari-sari store. Kasi ito yung mga kadalasang mangyayari talaga sa ating tindahan. So, alam nyo bang inis na inis talaga ako pagdating sa bote guys. Kasi halos lahat dito sa amin na ang hirap talaga singilin nila sa bote. So, yung mga taga rito kasi guys ay hindi ko walang deposit, kumbaga walang deposit sila pag bumibili dito. So hiram lang yung bote kasi nga kapitbahay mo lang. So nahihiya din ako na anuhan mo ng deposit, singilan mo ng deposit. So wala siyang deposit dito sa amin. Pero yung iba, yung mga hindi taga dito sa amin, meron siyang nagdi-deposit ako ng lalo na pag yung nagtatrabaho lang dito na hindi taga rito sa amin. May mga ginagawa kasi ditong mga apartment guys. So pag bibili sila, binibigyan ko talaga ng deposit. Pero yung deposit ko, 20 pesos to 15 pesos. Yung mga 12 ounce, ganyan, o 500 na Red Doors ay 15. Tapos 20 naman yung mga letro. Kasi pag 10 peso lang yung sinisingil ko guys, hindi na binabalik nila. Parang naliliitan lang siguro sila sa 10 peso. Kaya hindi na nila binabalik. Kahit yung 15 nga, hirap pa rin. Meron pa akong bote na Red Horse na hindi binalik, pero may deposit yun na 15, pero hindi na nila binalik. So parang wala na silang pakialam dun siguro sa 15 pesos, hindi sila nang hihinayang dun. So yun, pag dito sa amin napakukunat talaga guys pagdating sa mga bote. Kung makalimutan mo, hindi wala na, thank you na yung bote mo sa kanila na, kasi hindi talaga nila ibabalik kung hindi mo i-remind. So hindi lang isang beses, pangalawang beses, tatlong beses mo i-remind sa kanila, hanggang ilang beses mo pa ulit-ulitin guys. Parang nakaka-stress, nakakainis na minsan na oo lang ng oo pero hindi pa rin binabalik. So minsan ginagawa ko guys, pagbalik dito, lagi naman bumabalik dito sa tindahan, laging bumibili, pero ayaw pa rin bitbitin yung bote. Yun yung nakakainis talaga, na pabalik-balik, ilang beses nang sinasabihan na ibalik ang bote, hindi pa rin ibabalik. So yung minsan ginagawa ko, pag naiinis na talaga ako guys, ginagawa ko na andyan siya sa harap ko, sasabihin ko na lang sa anak ko na sundan mo doon sa kanila, kunin mo yung bote.
Yun. Saka pa niya ibabalik. Sasabihin niya na lang, ibabalik ko na lang, babalik kong ganyan, ng ganon. Kasi kung hindi mo ganyanin, hindi talaga ibabalik, guys. Yung iba naman ay kahit nandyan naman sa kanila, sasabihin wala, hindi alam, hindi nakita, nawala, ganyan. Daming dahilan, guys. Kumbaga, ang daming dahilan. So, minsan naiinis ako, sasabihin ko, saan nagpunta yung bote? Ininom pati bote, kaya nawala, hindi na nakita. So, minsan nakakainis talaga. Hindi mo talaga na mainis ka kasi yung bote kasi may deposit yun. Hindi pwedeng hindi nila ibalik, guys, diba? So, minsan, nililista ko naman siya, guys. Nililista ko. Minsan, may time na nakalimutan kong ilista kasi sa sobrang busy mo, makakalimutan mo nang ilista. Pag hindi mo maalala, hindi talaga nila ibabalik kung hindi mo i-remind sa kanila, guys. So, wala talagang magbabalik kung hindi mo i-remind. Hindi mo sasabihin, hindi mo sisingilin yung bote, wala. At ilang beses mo pa talagang paulit-ulit na i-remind. Meron din dito na hindi na talaga ako nagpapahiram ng bote kasi sobra din talagang ang tagal-tagal, iipunin pa yung mga bote mo, ipunin pa, saka pa ibabalik. O, diba? Paano ka pamili ulit kasi ang tagal ibalik, kasi iipunin pa nila, saka pa ibabalik. Kung nakakalimutan mo na yun, so hindi na nila ibabalik. O, diba? Kaya, pag bibili sila na walang bote, hindi na talaga ako nagbibigay. Pero minsan, gumagawa talaga ng paraan, guys, na hindi magdala ng bote. Minsan, binibiro ko na lang. Kasi, ang din naman na matanda na, pagalitan mo pa, diba? So, minsan binibiro ko na lang, bakit wala ka na namang boteng dala? Sabi ko, diba, ginaganyan ko, sabi ko, diba, kailangan na bote. Ginaganyan ko, tapos dinadaan ko sa tawa, ganyan. Pero, ayun, ngingitian ka lang. Tapos sabihin, balik ko na lang bukas, pero pagdating sa bukas, wala naman. So, kailangan mo na namang singilin, i-remind mo na naman, ayan. So, yun, nakaka-stress, guys. Nakaka-stress talaga yung ganyan tao. Dami talaga dito sa amin. So, gustong-gusto ko na talagang, yung pagdeposituhan na lang. Tapos, mayroon pang bata. Mga bata din, ganyan din. Yung bumili ng tapos, sabi ko, ibalik yung bote. Pagdating kinabukasan, wala. Sisingilin mo. Sabihin naman na, kay yun, kay tiya yun, kay Sabi ko, kahit kanino pa yun, kasi ikaw yung bumili, ikaw yung sisingilin ko, at ikaw yung magbabalik. Tapos, i-remind ko naman sa isang bata, sabihin kay yun, kay ganyan. Ay, ano ba yan? Nakaka-stress talaga. So, minsan nagpo-post na ako, guys. Nagpo-post na ako sa Facebook minsan, guys, na pinapauwi ko na yung mga bote. Ganyan, mga bote, pinapauwi ko na yung mga bote. Tagal yung umuwi, ganyan ko, tagal yung umuwi na stress na ako. Pwede bang umuwi na kayo ng kusa, wag na kayo magpaano, ganyan. Ay, ewan ko ba sa mga tao, guys, no? Ang hirap nila, kahit buti, ang hirap mong singilin. Lalo na pag utang, guys. Mas malala yung utang. Kasi mahirap na nga singilin sa buti. Mas lalo pa pag utang na talaga. Naku. Kaya, ayan, nag-control na ako sa utang. Wala na akong maraming pinapautang, guys. Yung mga ilang beses na akong pinagdaan na ginawa nila sa akin na wala na, hindi na talaga ako nagpapaputang, hindi na talaga ako nagpapaulit, guys. Bahala na kayo kung magalit kayo sa akin, basta hindi na ako magpapaulit pa talaga. Kaya ang hirap kasi yung buti kasi importante din kasi yun sa atin, lalo na pag yung binibilhan natin na
hindi nagpapadeposit. Kahit pa nagpapadeposit din sila, ay luging-lugi ka rin kasi nagbabayad ka dun sa deposito. Tapos yung customer mo, binibili lang na hindi na binabalik yung bote. So, ang mangyayari, deposit ka lang ng deposit. So, 'di ba? Yung tubo mo ay andun lang sa deposit. So, yun. Sinong nakaka-relate dyan sa mga ganitong bagay? So, yan lang talaga. Yun muna tong ang ating yung aking ma-share guys, yung sa loobin ko. Yung share ko sa inyo. Thank you so much sa inyong panonood ulit. Bye bye guys.